Ang paglitaw ng imperyalismong Hapones sa ika-20 siglo. Ipinatupad ng shogunato ng Japan noong 1635 ang Sakoku Edict o ang pagsasarado ng kanilang bansa mula sa mga dayuhan upang mapanatili at maprotektahan ang kanilang kultura mula sa dayuhang impluensya. Noong 1854 ay nagawang mapabuksan ng Estados Unidos ang Japan sa pamamagitan ng kasunduan sa Kanagawa. Sa pamamagitan ng kasunduang ito ay binuksan ng Japan ang daungan nito para sa pakikipagkalakalan sa Estados Unidos. Sa pagbubukas na ito ng Japan, ang Estados Unidos ay nasundan pa ng Britain at Russia, na tulad ng Estados Unidos ay nag-angkin ng kani-kanilang sphere of influence sa bansa. Ang pangyayaring ito ay naging mahalaga sa pag-unlad ng imperyalismong Hapones. Sa dahilang kinondisyon nito ang mga Hapones na gawing modelo ang gawing kanluranin na nagbigay daan sa pandaigdigang ambisyon ng Japan. Higit sa lahat, ito ang nagbigay katuturan sa aksyon ng Japan bilang isang imperyalistang bansa. Ang ambisyong pagpapalawak ng Japan noong ika-20 siglo ay masasabing kombinasyon ng mga salik na pampolitikal, pang-ekonomiya, panlipunan at mga dahilang estratehiko. Ang sumusunod ay patunay ng mga nabanggit na salik sa mga aspektong ito. Industrialisasyon, modernisasyon at pagpapaunlad ng ekonomiya. Ang reaksyon ng mga Hapones ay nagsimula sa ilalim ng Meiji Restoration noong 1868. Bagamat nakatuon sa modernisasyon ang pamunuan ng rehimeng Meiji, patuloy pa rin ang estrukturang feudalismo sa bansa. At dahil dito, mababa pa rin ang kakayahan ng pera ng bansa upang bumili ng mga pangangailangan nito. Sa pagkakataong ito ay lumitaw ang mga leader ng Zaibatsu, mga pangkat ng oligarkiya sa bansa na mga bangkero at nagmamay-ari ng mabibigat na industriya, at ang mga genro o retiradong estadista ng bansa. Ang mga pangkat na ito ay naniniwalang higit na malaki ang kikitain ng industriya sakali makapagluwas ng mga produkto sa dayuhang bansa. Binuwag na makapangyarihang pangkat na ito ang sistemang feudal at napaunlad ang industriya ng bansa sa loob ng isang henerasyon. Ang pag-unlad na ito ay lumikha ng pangangailangan ng hilaw na materyales tulad ng langis, karbon, goma at bakal. Sa pagkakataong ito ay napagtanto ng mga Hapones ang pangangailangan sa dayuhang bansa na mapagluluwasan ng kanilang produkto habang isinasaayos ang estadong bureaucratic na nakasentro sa emperador. Militarisasyon, seguridad at dahilang estratehiko. Ang pangunahing hangad ng mga Hapones ay ang pagkakaroon ng seguridad ng kanilang bansa. Hinangad nilang mapawalang bisa ang hindi makatarungang kasunduan sa Kanagawa na hindi naman agarang binawi ng mga makapangyarihang bansa. Sa pagkakataong ito ay sinikap ng mga Hapones na palakasin ang hukbong militar ng bansa. Ito ay kanilang isinagawa sa pamamagitan ng Misyong Iwakura. Ang Misyong Iwakura ay isang mahalagang paglalakbay pang-diplomatiko ng Japan patungong Estados Unidos at Europa mula 1871 hanggang 1873 na layuning pag-aralan ang mga sistemang pampolitika, pang-ekonomiya at pang-edukasyon ng kanluran upang makatulong sa mga pagsisikap ng Japan na umunlad at magmodernisa sa panahon ng Meiji Restoration. Pinag-aralan ng mga Hapones at itinulad ang kanilang hukbong militar sa hukbo ng France at Germany. Kasabay ng pagpapalakas ng hukbong militar ay nag-alala rin ang Japan sa mga pangyayaring nagaganap sa pangkontinenteng Asya, lalo na sa bansang Korea. Kumbinsido ang Japan na hindi maaaring maging protectorate o kolonya ng ibang makapangyarihang bansa ang Korea, sa dahilang ito ay magsisilbing banta sa seguridad ng bansa dahil ang Korea ang pinakamalapit na bansa sa Japan. Napag-isipan ng mga militar at leader ng Hapones na igiit ang kanilang pangingibabaw sa rehiyon at maging pandaigdigang kapangyarihan na itinugma sa ideyang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere o Asia for Asians, na nagbibigay kahulugan sa pang-ekonomiya, pampolitikal at pang-militar na pag-iisa ng Asya. Ang paglaki ng populasyon at kakulangan ng yamang likas. Na mga panahong ito, malaki na ang itinaas ng bilang ng populasyon ng Japan. Dahil sa mabundok at limitado lamang ang lupaing maaaring tamnan sa bansa,
at ang yamang likas ay hindi makakasapat upang masuportahan ang populasyon nito. Ang bagay na ito ay nakadagdag sa isipin ng mga Hapones sa pangangailangan ng bansang maaaring magkaloob ng pagkukunan ng yaman upang maalalayan ang lumalaking populasyon at ekonomiya nito. Pinag-isipan nila na palitan ang China na pamilihang agrikultural sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Hapones sa mga bansa sa rehiyon na siyang magpapasulong sa agrikultura ng mga bansa at patuloy na mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Ang kawalan ng tiwala sa mga bansang kanluranin. Pinalala ng naganap na hindi makatarungang kasunduang kanagawa at diskriminasyon sa pagtrato sa mga Asyano ang kawalan ng tiwala ng mga Hapones sa mga kanluranin. Ang bagay na ito ay nakadagdag sa pakiramdam ng mga Hapones na kailangan nilang kumilos at gumawa ng paraan upang matiyak ang interes ng kanilang bansa. Kung kaya't noong rehimen ng pananakop sa Timog Silangang Asya ay idineklara ng mga Hapones ang pagtatatag ng nagkakaisang samahan ng mga bansang Asyano sa pamumuno ng Japan na malaya sa mga makapangyarihang kanluranin. Ang pakikipagkompetensya sa mga kanluranin. Dahil sa pagtangging makolonisa ng mga kanluranin ay napagtanto ng Japan na sila ay kailangang makipagtunggalian sa mga ito. Ang Japan ay nagtanim ng sama ng loob sa hindi pagkilala ng Treaty of Versailles sa kontribusyong nagawa ng Japan sa digmaan at naghangad na makilala ng sandaigdigan. Pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Hapones sa Pilipinas, Indonesia, Myanmar at Vietnam. Ang pagsisimula ng laban noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa ay nagbigay ng oportunidad sa mga Hapones na simulan ang layunin ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Kasama sa pananalakay ay ipinalaganap ng mga Hapones ang layunin nitong higit na paglikha ng diwa ng kakayahan ng mga Asyano sa halip na pagbibigay prioridad sa mga material na bagay na matatagpuan sa rehiyon. Kung susuriin ang tunay na hangarin ng mga Hapones sa pananalakay at pananakop, ay nakatago sa mapanghimok na layunin upang makuha ang loob ng mga kapwa Asyano. Noong July 20, 1940, matapos ang pagsuko ng France sa Germany noong World War II, ay humingi ng permiso ang Japan na makapagpadala ng mga hukbo sa Tonkin upang mahadlangan ang pagsusuplay ng mga armas ng Persang Allied patungong China, na noon ay balak na salakayin ng Japan. Sa pagkakataong ito, si John Duku, na gobernador ng French Indochina, ay pinayuhan ng pamahalaang Pranses na umayon sa mga kagustuhan ng Japan. Kung kaya't binuksan ni Duku ang adwana ng Indochina matapos ang isang pakikipagkasundo sa mga Hapones noong September 20, 1940. Ang Japan ay napahintulutan ding gawing istasyon ng tinatayang 30,000 hukbong Hapones ang Vietnam na bahagi ng Indochina at pagpapagamit ng mga pangunahing paliparan sa bansa sa hukbong militar nito. Sa kasunduang ito, ang Indochina ay kinilala bilang pinakamahalagang tanghala ng lahat ng operasyong militar ng Japan sa Timog Silangang Asya. Mula June 1940 hanggang December 1941 ay patuloy na lumala ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Japan. Sa loob ng panahong ito ay naokupa ng Japan ang kalakhang Indochina at nakipagkasundo na sa alyansang Axis. Matapos malaman ng Estados Unidos ang pagsulong ng Japan sa Indochina, ay ipinag-utos ng dating Pangulo na si Franklin Roosevelt ang trade embargo ng bakal, langis at iba pang hilaw na materyales na mahalaga para sa pakikipagdigma ng Japan. Ang pagsisimula ng pananalakay ng Japan. Labis na tinutulan ng mga militaristang Hapones ang aksyon ng Estados Unidos laban sa Japan at ang pagkakaloob nito ng tulong sa China. Sa kabila ng sama ng loob nito ay sinubukan din namang ayusin ng magkabilang pangkat ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Ngunit malinaw na ang bagay na ito ay naging imposible na noong mga huling araw ng Nobyembre. At habang nagaganap ang negosasyon ng Japan sa Estados Unidos ay nagpasya ng pakikipagdigma ang pamahalaan ni Punong Ministro Tojo Hideki. Ang utos sa pananalakay ng Japan ay naganap noong November 5, 1941. Sa pag-atake ng Japan, una sa kanilang plano ang pagwasak sa flota ng Estados Unidos na naglalaman ng mga panghimpapawid na sasakyan
at matapos nito ay ang pagsalakay sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor. Ang biglaang pag-atake ng Japan sa hukbong pandagat ng Estados Unidos sa Pearl Harbor, Hawaii ay naganap noong December 7, 1941. Ang pag-ataking ito ay sinundan ng pag-atake sa mga base militar ng Estados Unidos at Britain sa Pilipinas, Guam, Midway Island, Wake Island, Malaya at Hong Kong. Ang pag-atake sa Pearl Harbor ang nagtakda sa pagpasok ng Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pag-ataking ito ang nagpatindi ng lumalalang ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Japan. Ang mga Hapones sa Pilipinas. Ang pananakop ng Japan sa Pilipinas ay naganap noong December 8, 1941, ilang oras lang matapos ang pananalaki nito sa Pearl Harbor. Para sa mga Hapones, mahalaga na mapaalis nila ang hukbong Amerikano sa Pilipinas para walang makahadlang sa kanilang balak na sakupin ang yamang likas na langis sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang Maynila ay idineklara bilang open city ni General Douglas MacArthur sa payo ni Pangulong Quezon upang maiwasan ang pagkasira nito. Samantala, ang pamahalaang Commonwealth naman ay lumikas patungong Corregidor bago tumuloy sa Australia at pagkatapos ay sa Estados Unidos. Sa puntong ito ay iniwan din ni General Douglas MacArthur, ang Field Marshal ng Estados Unidos sa Pilipinas, ang kanyang mga tauhan sa Corregidor noong March 11, 1942 at naglakbay patungong Australia pabalik sa Amerika. April 9, 1942, ang tinatayang 76,000 na gutom at may karamdamang hukbong Amerikano at Pilipino na nagdepensa sa Bataan ay sumuko. Ang mga sumukong sundalo sa Bataan ay pinagmarcha ng mga Hapon sa loob ng maraming araw ng walang pagkain at inumin mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. At mula dito ay isinakay sa mga tren at dinala sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Tinatayang umabot sa 7,000 hanggang 10,000 sundalo ang namatay o pinatay sa Bataan Death March. May 6, 1942 ay isinuko ni General Jonathan Wainwright ang Corregidor sa mga Hapon, kasabay nito ang pag-utos sa pagsuko ng lahat ng pwersa ng USAFE sa buong Pilipinas. Sa pagsuko ng Bataan at Corregidor ay tuluyan ng napasailalim ang Pilipinas sa mga bagong mananakop. Ang Pilipinas ay inokupa ng mga Hapones sa loob ng 3 taon. Para sa mga Hapones ay estratehiko ang lokasyon ng Pilipinas para sa kanilang pagpapalawak. Pamamaraan ng pamamahala ng mga Hapones sa Pilipinas. Bago umalis si Pangulong Quezon sa Maynila ay itinalaga niya si George B. Vargas bilang pinunong opisyal ng Kalakhang, Maynila at pinagbili ng makipagkasundo sa mga Hapones upang mailigtas ang mga mamamayan sa kapahamakan. Nang sumunod na buwan ay naganap ang halalan para sa Preparatory Commission for Philippine Independence na bumuo ng saligang batas na pinagtibay naman ng Kalibapi o Kapisanan ng Paglilingkod sa Bagong Pilipinas, ang natatanging partido sa ilalim ng pamahalaang Hapones. Ang Executive Commission ay pinalitan ng Independent Philippine Republic noong September 20, 1943. Ang Kalibapi, sa ilalim ng pamumuno ni Benigno Aquino Sr., ay naghalal ng mga miyembro nito kung saan nahalal si Jose P. Laurel bilang Pangulo. Ang pamahalaang ito ay Japanese-sponsored at pinangasiwaan ng pamahalaang puppet o ikalawang Independent Republic ng Pilipinas. Kasabay ng pagdeklara ng ikalawang Republika ng Pilipinas, ang mga Hapon ay nagsimula namang magpaskil ng kanilang mga propaganda na naglalaman ng mga slogan na ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Ito ay kanilang isinagawa upang makuha ang tiwala ng mga Pilipino na nananatiling matapat sa mga Amerikano. Sa ilalim ng pamahalaang ito, mahigpit na ipinatupad ng mga Hapones ang kanilang mga alituntunin tulad ng pagsunod sa istriktong oras ng curfew, pagsaludo sa mga sundalong Hapones, pag-display ng bandila ng Japan sa bawat bahay, pagkakaroon ng Certificate of Residence, at pagbabawal sa paglalakad sa gabi nang walang dalang lamparang ilaw. Ipinagbawal din ang pagkanta ng pambansang awit, pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas at paggamit ng radyo at transmitters.
Higit sa lahat ay pinagbawal din ang pagtatatag ng partidong politikal, halalan at pagpupulong. At ang mga palimbagan, telegrapo at mga istasyon ng radyo ay ipinasarang lahat. Maraming kababaihan ay sapilitang ikinulong bilang mga comfort women para sa mga sundalong Hapon. Ang tugon ng mga Pilipino sa pamamaraan ng pamamahala ng mga Hapones. Ang okupasyon ng mga Hapones sa bansa ay nagdulot ng malalim na epekto sa mga mamamayang Pilipino. Ang kanilang naging reaksyon sa pananakop na ito ay masasabing nagkakaiba batay sa kanilang naging karanasan noong panahong ito. Bagamat may mga Pilipinong nakipagtulungan sa mga Hapones, maaaring ito ay bunsod ng insentibong ipinagkaloob, takot na maparusahan, o maaari din namang bunga ng oportunidad. Ng mga panahong ito, marami ang nag-akala na sa pagdating ng mga Hapones sa bansa ay dumating na ang mga tagapagpalaya ng bansa mula sa kolonyalistang pamamahala ng Estados Unidos. Inakala ng mga ito na makakatulong ang mga Hapones sa kanilang layo ng pagkakaroon ng kasarinlan. Ngunit sa paglaon ng pananakop ng mga Hapones ay lumantad sa mga Pilipino ang mapaniil at brutal na pamamaraan ng pamamahala ng mga Hapones. Bunsod ng labis na paghihirap na naranasan ng maraming Pilipino, tinanggihan ng mga ito ang pamamahala ng mga Hapones. Hindi tinigilan ng mga aktibo at matagumpay na mga samahang patago at gerilya ang pakikipaglaban sa mga Kempetay at Makapili. Tinatayang mayroong 260,000 na katao ang miyembro ng gerilya ng panahong ito at nakahihigit pa ang bilang ng mga patagong organisasyon. Patunay nito ang katotohanan na sa pagtatapos ng digmaan ay 48 lalawigan lamang ang tinatayang kontrolado ng Japan. Ang mga komandante ng mga pangkat na ito ay nakipag-ugnayan sa pagbuo ng plano upang makatulong sa pagbalik ng mga hukbong Amerikano sa bansa. Nagtipon sila ng mahalagang impormasyon at ipinuslit ang mga ito sa hukbong Amerikano. Sa kabilang dako ay tinulungan naman ni General MacArthur ang mga gerilya sa pamamagitan ng pagpupuslit ng mga armas, radyo at iba pang gamit pandigma sa pamamagitan ng submarine. Gamit ang mga supply na ito, ang mga gerilya ay lumikha naman ng mga tagong armas at pampasabog upang masabotahe ang mga linya ng komunikasyon ng mga Hapones bilang paghahanda sa pananalakay ni MacArthur. Ang isa sa mga kilalang pangkat na nanlaban sa mga Hapones noong panahong ito ay ang Hukbalahap o Hukbo ng Bayan laban sa Hapon na nag-organisa noong 1942 sa ilalim ng pamumuno ni Luis Taruc, ang pinuno ng Partidong Komunista noong 1939. Ang pamamaraan ng pamamahala ng mga Hapones sa Indonesia. Bunsod ng nabalita ang maaaring pagbabalik ng mga Amerikano sa Pilipinas ay agarang sinalakay ng Japan ang mga kolonya ng British at Dutch sa rehiyon at sinamsam ang lahat ng hilaw na materyales na makakamtan. Hindi naglaon ay sinimulan ng Japan ang pananalakay sa mga bansa sa rehiyon. Matapos mapaalis sa kanilang tungkuling administratibo ang mga Dutch sa Java, ay itinalaga ng mga Hapones sa mga tungkuling administratibo ang mga Indones. Pinagsama ng mga Hapon ang mga leader nasyonalista at Islamic sa administrasyon. Si Sukarno na isang politiko, revolusyonaryo, nasyonalista at naging unang pangulo ng Indonesia, at si Hatta, isang politiko at naging pangalawang pangulo ng Indonesia, ay ilan sa mga nabigyan ng posisyon sa administrasyong militar ng Japan. Sa una ay tinanggap ng mga Indones ang mga Hapones bilang mga tagapagpalaya o liberator. Samantala, gradual na itinatag naman ng mga Hapones ang kanilang pamamahala sa bansa na tila mga Panginoon. Kinontrol ng mga hukbong militar ng Japan ang mga Indones gamit ang kamay na bakal. Sa halip na pagkalooban ng kaunting kalayaan na hinangad ng mga Indones, ipinatupad ng mga Hapones ang istriktong pagkontrol sa lahat ng aspekto ng pamumuhay kasama ang implementasyon ng mararahas na batas sa ekonomiya, pagtatrabaho at edukasyon. Pinagsamantalahan ng mga Hapones ang likas na yaman ng bansa na naging sanhi ng pagdurusa ng mga mamamayan ng Indonesia. Ang pagsamsam ng mga likas na yaman ng bansa ay nagdulot ng inflasyon at pang-ekonomiyang suliranin sa Indonesia. Ang mga alituntunin ng mga Hapones ng panahong ito ay nagpabago-bago batay sa takbo ng kanilang pangangailangan sa pakikipagdigma. Ngunit ang kanilang pangunahing layon ay ang pamahalaan ng Indonesia
upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan sa pakikipagdigma. Sa pagkakataong ito ay nakumbinsi naman ni Sukarno ang mga Hapones na makukuha lamang ng mga ito ang suporta ng mga Indones sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng isang pamahalaang aangkop sa hangarin ng mga Indones. Noong March 1943 ay pinasinayaan ng mga Hapones ang PUTER o Center of the People's Power sa ilalim ng pamumuno ni Sukarno. Sa ilalim ng organisasyong ito ay nagawa ni Sukarno na mailuklok ang kanyang sarili bilang leader ng umuusbong na bansa. Bagamat nakapagkaloob ang posisyong ito kay Sukarno ng direktang komunikasyon sa mga mamamayang Indones, itinalaga rin ito sa kanya ang tungkuling mapanatili ang suporta ng mga Indones sa Japan, lalo na sa pamamalakad ng Rumusya o programang sapilitang pagtatrabaho. March 1944, dahil sa pakiwaring ang Putera ay higit na napapakinabangan lamang ng mga Indones, ito ay pinalitan ng Jawa Hokkaido o People's Loyalty Organization na mahigpit na kinontrol ng mga Hapones. August 1945, bago ang pagsuko ng Japan, ay pinatawag ng mga Hapones si Sukarno at Hatta sa Saigon, Vietnam, kung saan inihayag ni Terauchi Hisaichi, commander ng hukbong Hapones, ang pangakong pagkakaloob ng kalayaan sa bansang Indonesia. August 17, 1945, sa kanilang pagbabalik sa Batavia, si Sukarno at Hatta ay pinilit ng iba't ibang kabataang leader na ideklara ang kasarinlan ng bansa. Ang tugon ng mga Indones sa pamamaraan ng pamamahala ng mga Hapones. Ang pagdating ng mga Hapones sa Indonesia ay tinanggap ng mga Indones bilang alternatibong mananakop. Bunsod ng naranasang diskriminasyon, pananamantala at paniniil mula sa mga Dutch, ang mga Indones ay naging positibo at masigasig sa pagdating ng mga Hapones. Para sa kanila, ang kapalaran ng bansa ay tila maliwanag na at ikinigiit na may pag-asa sa ilalim ng Japan kaysa sa mga Dutch. Dahil sa pag-asang ito, ang mga leader nasyonalista ng bansa tulad ni Sukarno ay nakipagtulungan sa mga Hapones. Gayun din, para sa mga mamamayan, mahirap na makipaglaban sa mga mananakop kung ang iyong pinuno ay nakipagtulungan na. Ang limitadong pakikipaglaban sa mga Hapones ay isinagawa lamang ng mga Dutch o mga Indos na naniniwalang kailangan mapalaya ang mga Indones sa mga Hapon. Pamamaraan ng pamamahala ng mga Hapones sa Myanmar. Noong March 1942 ay nasakop ng mga Hapones ang Rangoon, ang kabisera ng Burma, na epektibong nagwakas sa kontrol ng Britain sa bansa. Tulad ng naganap sa Pilipinas, ay naging marahas at brutal din ang ginawang pananakop ng mga Hapones sa Burma, kasama ang labis na sapilitang pagpapatrabaho. Dalawang bagay ang layon ng mga Hapones sa Burma. Ang Lasyo na lungsod ng Burma ay kilalang katimugang terminal ng daang Burma na pangunahing ruta ng pagsusuklay ng kagamitan para sa mga Tsino noong digmaang Sino-Japanese. At ang pananakop sa Burma ay maglalagay sa Japan sa mismong pintuan papasok sa British India. Hangad ng Japan na masakop ang Assam, isang rehiyon sa India, sa intensyong gawin itong base ng paghihimagsik ng pinunong Indian na si Subhas Chandra Bose na sinusuportahan ng Japan. Sinimulan ng mga Hapones ang konstruksyon ng Burma Railway. Sa konstruksyong ito, libo-libong bilanggo ng digmaan mula sa iba't ibang bansa sa rehiyon ang ipinadala ng mga Hapones sa Burma upang magtrabaho. Labis na paghihirap at pagdurusa ang naranasan ng mga bilanggo ng digmaan upang maisagawa ang proyektong ito. Ang tugon ng mga Burmese sa pamamaraan ng pamamahala ng mga Hapones. Sa kabila ng hirap sa mga pangyayaring naganap sa Burma, ay ilan lamang na paglaban sa pamamahala ng mga Hapones ang naganap sa bansa. Ang ilang nasyonalistang Burmese ay nagtatag ng mga milisya at nakipagtulungan sa allies, partikular ang mga pinamunuang pangkat ng mga British na Chindits na nagsagawa ng pakikipaglabang guerrilla laban sa mga Hapones. Taong 1944, ang paglulunsad ng ganting salakay ng mga Persa ng mga Amerikano sa pamumuno ni General William Slim ay sinuportahan ng mga Tsino. Sa pagkakataong ito, hindi man lubos na nagtagumpay ay malaking bahagi naman ng bansa ang napalaya mula sa Persa ng mga Hapones.
Ang pananakop ng Japan sa Burma ay nagkaroon ng malalim na epekto sa bansa. Pinagtibay nito ang sentimentong nasyonalismo na hindi naglaon ay nakatulong sa pagsisikap ng mga Burmese na makamit ang kasarinlan. Ang pamamaraan ng pamamahala ng mga Hapones sa Vietnam. Sa simula ng pananakop ng mga Hapones sa Vietnam ay agad na nakipagtulungan ng mga Dutch sa mga Hapones sa bisa ng kasunduang naganap sa pagitan ng France at Tokyo. Sa pagkakataong ito, ang Burma sa ilalim ng pamumuno ni John Duku, administratibong gobernador ng France, ay nakiisa sa alituntuning magkasamang pamamahala sa Vietnam. Noong May 1941 ay pinagkaloob ni Duku sa Japan ang pagiging most favored nation na estado. Ibig sabihin, ang higit na maraming produktong panluwas ng Vietnam ay inilaan para sa Tokyo sa mababang halaga lamang. Hindi naglaon ang mga hukbong Hapones ay pinagkalooban din ng walang limitasyong paggamit ng mga daan, rilis ng tren at adwana na naging daan ng mga ito patungong Thailand at Burma. Ngunit sa takot ng mga Hapones na maaaring pagtalikod ng mga Pranses sa kanila sa nakitang palapit na pagkatalo ng Japan sa pakikipagdigma sa Allies, ay dagliang isinagawa ng mga Hapones ang Operation Meigo Sakusen noong March 9, 1945. Sa operasyong ito ay sinalaki ng mga Hapones ang mga garrison ng hukbong Pranses at marahas na ipinakulong ang mga ito. Pinalitan din agad ang mga opisyal na Pranses sa pamahalaan at binuwag ang kontrol ng mga ito sa Indochina. Matapos nito ay mabilis na itinalaga at nilikha ang mga bagong imperyo ng Vietnam, kaharian ng Kampuchea, at kaharian ng Luang Prabang. Matapos madisarmahan ang mga Pranses ay hinayaan ng mga Hapones na iproklama ni Bao Dai, ang huling emperador ng Vietnam na itinalaga ng mga Pranses ang kasarinlan ng bansa at magtalaga ng pambansang pamahalaan ng Vietnam sa U. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay pa rin ng mga Hapones. Sa kanilang pananakop ay pinagtanim ng mga Hapones ang mga Vietnamese ng jute at iba pang produktong pang-industrial sa halip na bigas. Tiniyak din ito ang pagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga hukbong Hapones kaysa sa mga Vietnamese pagdating sa pagkain. Dahil dito, tinatayang aabot sa 20% ng populasyon sa Hilagang Vietnam ang namatay sa gutom. Ang tugon ng mga Vietnamese sa pamamaraan ng pamamahala ng mga Hapones. Magkahalo ang naging reaksyon ng mga Vietnamese sa dalawang imperialismong naganap sa kanilang bansa. May mga pangkat na nakiayon sa sistemang ito sa katwirang higit na mainam na makolonisa ng kapwa Asyano kaysa kanluranin. Nakilala sa panahong ito si Xiao Dai at Wawa na lantarang nakipagtulungan sa mga Hapones. Samantala, may iba namang naniniwala na ang mga Hapones ay isa na namang tropa ng mga imperialista na walang pagkakaiba sa mga Pranses. Kaiba sa ginawang paniniil ng mga Hapones sa ibang bansa, sinikap nila na makuha ang puso't isipan ng mga Vietnamese. Sa halip na pahirapan ng mga ito ay inihayag ng mga Hapones ang kanilang pagdating bilang mga tagapagpalaya sa halip ng mga mananakop. Inorganisa ng mga Hapon ang pagtuturo ng wikang Hapones sa bansa. Gayon din ang mga pelikula, literatura at prosa na nasa Nihongo ay ipinasalin sa lokal na wika. At higit sa lahat ay inihayag din ang layunin ng kataas-taasang militar ng Japan, ang unti-unting pagpapaalis sa mga kanluraning imperialista sa rehiyon. Bagamat maikling panahon lamang ang okupasyon ng Japan sa Vietnam, inudyok ng pangyayaring ito ang pagtatatag ng higit pang kilusang Vietnamese na hinangad ang kasarinlan ng bansa. Ang paglitaw ng imperialismong Hapones sa ika-20 siglo.